Magandang araw mga ka-Express Info. Nasa injury man ngayon si Kai Sotto, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang development this time sa ibang aspeto naman, sa mental aspect na kung saan matuturuan si Kai kung papaano babangon galing sa isang napakasakit na sitwasyon. Physically, ay magandang panahon rin ito na mapalakas pa ng maigi ni Kai ang kanyang katawan and most importantly, mapapatibay ang kanyang mga tuhod. Pagbalik ni Kai ay siguradong isang mamaw na Kai Sotto ang masisilayan na siyang gugulat sa buong mundo. Kaya maghanda na ang NBA dahil magbabalik si Kai a better version of himself, stronger, wiser, and mature player. Si Kai ay patuloy na gumugulat sa mundo ng basketball, hindi lamang dahil sa kanyang husay sa paglalaro, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa patuloy na pag-unlad. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang injury, hindi ito naging hadlang upang patuloy niyang pagbutihin ang kanyang sarili. Sa halip, ginagamit niya ang panahong ito upang lumakas hindi lang sa physical, kundi pati na rin sa mental na aspeto ng laro. Ang ganitong mindset ay isang patunay na si Kai ay hindi basta-bastang susuko sa anumang hamon na kanyang kinakaharap. Ang pagkakaroon ng injury ay isa sa pinakamahirap na yugto sa buhay ng isang atleta, pero ito rin ay isang pagkakataon upang matutunan kung paano bumangon mula sa isang matinding pagsubok. Sa panahong ito, matuto si Kai kung paano pa mas pagtibayin ang kanyang determinasyon at kumpiyansa sa sarili. Ang mental toughness na kanyang ma-develop ay magiging isang malaking sandata pagbalik niya sa laro, lalo na sa mataas na antas ng competition tulad ng NBA. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya magiging isang pisikal na halimaw sa court, kundi isa ring matalinong manlalaro na may disiplina at tiyaga. At bukod sa mental aspect, malaki rin ang magiging benepisyo nito sa kanyang pisikal na kondisyon. Dahil sa pansamantalang pahinga mula sa matinding laro, nagkakaroon siya ng pagkakataon upang mas lalo pang palakasin ang kanyang katawan. Isa sa mga pinakamalagang aspeto ng kanyang development ay ang pagpapalakas ng kanyang mga tuhod na siyang susi sa kanyang longevity bilang isang professional basketball player. Ang mas malakas na tuhod at katawan ay nagbibigay sa kanya ng mas mataas na durability sa laro na isang malaking factor upang maiwasan ang future injuries. Pagbalik ni Kai, tiyak na isang mas matatag, mas mabilis, at mas eksplosibong manlalaro ang masisilayan ng mundo. Ang kanyang taglay na tangkad, kombinasyon ng husay sa opensa at depensa, at mas pinatibay na katawan ay magbibigay sa kanya ng panibagong advantage laban sa malalakas na kalaban. At sa kanyang patuloy na pagsisikap, hindi malayo makitaan natin siyang makipagsabayan sa pinakamahusay na big man sa buong mundo. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang pagbabalik bilang isang manlalaro, kundi bilang isang mas pinalakas na version ng kanyang sarili. Dahil dito, ang NBA at ang mga tagahanga ng basketball sa buong mundo ay dapat nang maghanda. Si Kai ay hindi lang basta babalik siyang isang ganap na dominanting manlalaro. Well, hindi may kakailan na ang kanyang journey ay puno ng pagsubok, pero bawat pagsubok na kanyang nalalagpasan ay nagdadala sa kanya sa panibagong lakas at karunungan. Ang kanyang determinasyon at pangarap na makapasok at magtagumpay sa NBA ay mananatiling buhay at ang kanyang pagbabalik ay isa sa mga pinaka-inaabangang pangyayari sa mundo ng basketball. Sa bawat araw na lumipas, mas lumalapit si Kai sa katuparan ng kanyang pangarap. Hindi lamang siya isang inspirasyon para sa mga Pinoy atleta, kundi para rin sa lahat na nangangarap na maabot ang pinakamataas na antas ng kanilang larangan. Patuloy niyang ipinapakita na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa talento, kundi pati na rin sa sipag, tiyaga at tamang mindset. Ang pagbabalik ni Kai, isang mas malakas, mas matalino, at mas handang Kai Sotto ang masisilayan ng mundo. Isang tunay na halimaw sa loob ng court. Maaring ituring na isang blessing in disguise ang injury na natamo ni Kai sa kanyang tuhod. Sa kabila ng pagiging isang setback, ito rin ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya upang bigyan ng masusing atensyon ang pagpapalakas ng kanyang katawan na hindi kinakailangang lumaban sa aktwal na laro.
Sa dami na kanyang pinagdaanan, mula sa mahahabang training sessions, matinding workouts at sunod-sunod na laban, malamang na naabot na rin ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Kaya naman ang pansamantalang paghinto sa laro ay isang paraan upang matiyak na siya ay hindi lamang nagpapagaling, kundi mas lalong titibay ang kanyang pagbabalik. While hindi may kakaila na si Kai ay isa sa mga pinakamasipag na atleta, laging inuuna ang pagpapabuti ng kanyang laro at katawan, gayon pa man ang walang tigil na training at laro ay maaring magdulot ng labis na pagkapagod at burnout sa katawan, lalo na sa isang batang atleta na patuloy pang lumalakas. Dahil sa kanyang mataas na work ethic, posible na hindi na rin siya makapagbibigay ng sapat na pahinga sa kanyang sarili. Ang ganitong klase ng dedikasyon ay kapuri-puri, pero nangangailangan din ng balancing diskarte upang mapanatili ang pangmatagalang tibay ng katawan. Sa ganitong sitwasyon, ang injury na ito ay nagbibigay sa kanya ng forced rest, isang bagay na marahil ay matagal na rin niyang kinakailangan. Ang pagpahinga at recovery ay kasing halaga rin ng pagsasanay sa buhay ng isang atleta. Ang mahabang layoff na ito ay nabibigay daan para maghilom, hindi lang ang kanyang tuhod kundi pati na rin ang iba pang minor injuries na maaring hindi niya nabibigyan ng pansin dati. Ito rin ay perpektong panahon para kay Kai upang mas lalo pang palakasin ang kanyang tuhod, binte at pangkalahatang pangangatawan. Sa pamamagitan ng tamang rehabilitasyon at training program, masisiguro na mas matibay at mas handa siyang bumalik sa laro nang hindi natatakot sa muling pagkakaroon ng injury. Ang kanyang pagbabalik, hindi lamang siya magiging mas malakas, kundi mas matalino rin sa paghawak ng kanyang katawan. Ang ganitong karanasan ay nagtuturo sa isang atleta kung paano mas bigyang halaga ang pahinga at recovery na bahagi rin ng pagiging isang elite player. Hindi ito nangangahulugan ng paghina kundi isang paraan upang mapanatili ang mas mahabang karera sa basketball. Ang mas pinatibay na Kai Sotto ay mas magiging epektibo sa court, hindi lang sa opensa kundi lalo na sa depensa, gamit ang kanyang bagong lakas at mas matatag na katawan. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.